po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon po na ito, na tayo po ay muli magtipon sa biyaya po ng Panginoon. Simula po tayo na magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah Jesus. Hallelujah Lord Jesus. Patuloy kayo maitaas Panginoon sa aming po mga buhay. Salamat po sa inyo Panginoon. Hallelujah. 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 Awitan po natin ang Panginoon. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, tahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, gasan ng lahat. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kumlihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Yes Lord. Lahat ng labi magsasambi ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambi ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasabi ng papuri. Ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon, na lahat ng may hininga sa langit, maging sa lupa, ay magpupuri sa inyo, ay luluhod sa inyo sa pagsamba, at kikilalanin na kayo ay Panginoon. Purihin kayo aming Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami samahan
Tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayong umaga. Pinupuri po namin kayo, Ama. Holy Spirit, pagkilos niyo po sa amin ang amin pong inaasahan. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang lamig. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Muli ay nagpapasalamat po ako sa mga Lord of Faith Taiwan pastors na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa Lord of Faith Taiwan pastors meeting kahapon. At kahit na mahirap para sa ating mga pastor na dumayo pa, nakita ko yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. At ang pagbuhos ng banal na Espiritu para patunayan na ang Diyos ay patuloy na sumasama sa atin. No, minsan wala pa yung pera, hindi pa ayos yung sitwasyon, nasa gitna pa rin ng problema at pangailangan, pero kung nararanasan natin ang Holy Spirit, patuloy mo lang ituloy yung pinagagawa ng Panginoon dahil ang kanyang banal na Espiritu ay patunay ng pagsama ng Diyos. Patunay na nakikita ng Panginoon yung atin pong sitwasyon sa ministry at maging sa ating pamilya. Sabi ng Pilipos chapter 4 verse 1, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo at nasasabik akong makita kayo. Kayo ang kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. No, bilang lingkod ng Panginoon, no, ang kagalakan at gantimpala natin sa paglilingkod ay yung mga tao na patuloy natin pong pinagsisilbihan. No, yung mga pastor na nagpapatuloy, yung mga kapatiran na nagpapagamit sa Panginoon. No, they are our joy, my joy and crown. Ngayon, dito po tayo sa chapter 4, verse 10. Dito po tayo magsimula ng ating pong pagbubulay. Lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin. Kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Salamat sa Panginoon sa mga tao po na tinawag talaga ng Panginoon, binigyan talaga ng biyaya na suportahan yung mga naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, sa isang church, hindi talaga pwedeng mawala yung mga tao na may burden pagdating sa needs ng church, sa needs ng pastors, no, sa needs ng mga leaders. Palagi ang Panginoon tatawag ng mga tao. At pagka tayo minsan ay naging hindi maingat, pagbabayaran ng isang lingkod ng Panginoon yung kanyang bibig. Pagka tayo ay naging marahas, pagka tayo ay naging bossy o naging Panginoon sa ating mga miyembro, mahirapan tayong makahanap ng pabor. Kaya nga, ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga lingkod ay binibigyan niya ng bagong puso para patuloy na mag-alaga. At ang isang mananampalataya na bago o kahit matagal na alam niya na ang kanyang pastor, ang kanyang lingkod ay
talagang nagtatapat, no, bibigyan ng Panginoon ng biyaya yung kanyang mga miyembro o mga nasasakupan na patuloy siyang suportahan. This is a ministry na hindi pwedeng mawala sa experience o sa journey mo bilang lingkod ng Panginoon. Na maranasan mong magkaroon ng mga tao na tutulong sa iyo, a help, no, sa iyong mga sa mga pagkakataon na, no, kailangan mo mabilis ng mga tulong. Purihin ng Panginoon sa mga tao na nagpapagamit sa Panginoon pagdating sa larangan ng pinansyal. No, the kingdom financiers, the one who works for the kingdom. No, the one who gives sa ating mga tithers, sa ating mga pledgers. Purihin ng Panginoon sa mga tao na patuloy na nagkakaloob sa kanyang gawain. Patuloy na nakikita ng Panginoon ito ang inyong pagsamba. No? Sabi dito, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Dito natin makikita yung patotoo ng Apostol Pablo na yes, God can move to the hearts of men. Pero dadaan din ng Panginoon talaga yung isang lingkod niya o kahit tayo bilang mananampalataya o workers sa church sa season kung saan tuturuan tayo ng Panginoon talaga na makontento sa anumang kalagayan. Sabi dito, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Dito natin makikita na pati yung mga hardships, ipinapatotoo yan. At pati yung mga panahon na, no, minsan pagka nagpapatotoo po tayo yung mga bagay na nadagdag sa atin, patotoo din ang buhay yung mga bagay na nawala sa atin. Mga bagay na, mga panahon na nanalangin tayo at hindi tayo tinugon ng Panginoon. Bakit? Para turuan tayo, para dalhin tayo dun sa posisyon kung saan nakukontento tayo sa anumang kalagayan. Kasi minsan hindi natin kailangan ng himala. Minsan ang gusto ng Panginoon sa atin, yumaman tayo sa character. No? Matutunan natin, maging flexible tayo. Kaya hindi porket tahimik ang Panginoon sa ating mga prayer time, no, sa ating mga pagsubok, tahimik ang Diyos. Hindi porket tahimik ang Panginoon, wala siyang ginagawa. Kadalasan, pagka tahimik ang Panginoon, what I mean is, hindi pa tumutugon ng Panginoon. At walang nagpa-prophesy sa'yo, walang nagpe-pray over you, walang nag-stretch ng hand sa'yo, walang nagbibigay sa'yo ng tulong. O kahit mga kapatid mo sa church, parang hindi nakikita yung pinagdadaanan mo. Pagka tahimik ang Panginoon, pagka nagpe-pray ka, parang hindi ka naiiyak, parang hindi mo nararamdaman ng Panginoon. Sa mga panahon po na yon, kailangan malaman po natin na ang Diyos hindi niya inaayos yung sitwasyon natin. Tayo ang inaayos ng Panginoon para kayanin natin yung mahihirap na sitwasyon. Itinutulad tayo ng Ama sa kanyang anak, kung saan kahit na hindi baguhin ng Panginoon yung sitwasyon, magagawa mong manatili. Sabi dito, kontento na ako. Natutunan ko lahat sa sagana, sa salat, sa busog, o gutom. Isang pastor, ang isang lingkod ng Panginoon, ang isang mananampalataya, ay hindi naman nahayaan ng Panginoon na puro gutom lang ang patotoo. Meron talagang pagkakataon na pinagpapala ka din ng Panginoon at tatawag ang Panginoon ng mga tao. Gagawa ang Panginoon ng sitwasyon, opportunity sa buhay para maranasan mo rin yung pagpapala ng Panginoon.
Sabi dito, verse 13. Yung I can do all things. I can do everything through Him who gives me strength. Kaya kong harapin. Sa ASND po, pinababaw nila. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Dito natin makikita ang lumalago pagka tayo ay sinusubok, pagka tayo napupunta sa mahihirap na sitwasyon. Ang dumadagdag sa atin hindi pera. Ang dumadagdag sa atin, relasyon natin kay Jesus. Lalo natin nakikilala. Lalo nating nauunawaan, nagkakaroon tayo ng track record o ng patotoo na nakakalampas tayo kahit na mahirap. Kaya nasabi yung kaya kong harapin that I can do all things through Him that gives me strength. Meron isang sitwasyon sa 2 Corinthians chapter 1, mga kapatid. Chapter 1 verse 8. Gusto naming malaman ninyo ang paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Ang akala namin noon, katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili. Nasa verse 9 na po ako. Kundi sa Diyos na siyang bumubuhay sa mga patay. Dadaling ka ng Panginoon doon sa pinaka-end. Kung saan yung dulo kapahamakan na o kaya bangin na. Nadaling ka ng Panginoon doon sa mga punto na wala talagang matatawagan kundi si Jesus na lang talaga. Wala na talagang malapitan kundi ang Panginoon na lang talaga. And thank God for that situation. Mapapatunayan mo talaga sa sarili mo, si Jesus nagmamahal sa iyo. Si Jesus nagmamalasakit sa iyong kalagayan. Salamat sa Panginoon sa mga pagsubok. Kaya lang pagka nasa pagsubok talaga, medyo mahirap talaga. Nasa gitna tayo ng pagsubok, minsan tahimik tayo. Parang hindi natin mag-get, hindi makuha ng ating mga laman na hindi agad tumutugon ng Panginoon. Dahil ang idea natin ng mabuti, matuwid at tapat, pagka sinabi natin, dumadating na. Pagka hindi dumating, ang ginagawa ng Panginoon, tinuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. Amen. Kaya nasabi dito ni Apostol Pablo sa Filipos 4:13 na kaya kong harapin anumang kalagayan Kasi natutunan ko, naranasan ko Yung panahon na nag-mission kami, wala akong pamasahe. May magbibigay sa akin. Natutunan ko na yan. Natutunan ko rin naman magtrabaho para sa pamasahe. At pinalakas din ako ng Panginoon. Na kahit anong kalagayan, nakita ko na yung biyaya at pag-ibig ni Jesus sa akin. Palaging nandoon. Pero dito, nakita natin na in-honor ang lingkod ng Panginoon, yung church na tumutulong sa Kanya. Ganun pa man, nagpapasalamat ako dahil tinutulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na noong umalis ako sa Macedonia at nagsimula ng pangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko, kundi kayo lang. At makikita natin, sabi sa Corinto, ang Macedonia daw, hindi sila ganun kayaman na church. Hindi sila ganun kayaman na church. No. Mahina lang din sila pagdating sa finances, pagdating sa usapang pera. Kaya nga pinagmamalaki ng Panginoon ni Pablo yung mga Macedonia sa mga taga-Corinto. Na kahit hirap na hirap, nagkakaloob. Alam nyo, at tatawagin ng Panginoon minsan, hindi lang yung may kakayahan, pati yung walang kakayahan. Para pati yung nangangailangan at yung magpo-provide, parehong nagtumitistigo na ayon lamang ito sa pagkilos ng Panginoon.
Hindi palaging mayaman, hindi palaging may kaya. Hindi dahil sa galit ang Panginoon sa mayaman at may kaya, totoo marami sa mga pinanggagastos natin sa church ay mula sa mga may kaya. Pero hayaan natin na minsan, wag natin isarado yung ating isipan sa mga tao. Kasi yung inaasahan mo na ay minsan hindi yun ang tutulong sa iyo, hindi yun ang tatawagin ng Panginoon. Ang tatawagin ng Panginoon, yun yung naghihirap din. Sabi sa akin ng Pastor Joseph nung nagkausap kami patungkol sa amin pong church sa Bacoor. Sabi ko, Tito, wala talaga. Mahirap po. Pero nagpe-pray po ako para sa isang kapatiran po namin. Pray kami parehas na makapunta siya sa Canada at matulungan niya din yung gawain. Sabi ni Tito Joseph, ganun talaga. Kagaya ni Elijah at saka nung babaeng Balo. Magkikita sila nung propeta, panahon parehas silang wala. At parehas silang mapapatunayan na tutugon ng Panginoon. No, yung babaeng Balo, walang-wala na. Si Elijah, gutom na din. Yung parehas walang kakayanan para mapatunayan na ang Panginoon na nagtawid sa kanila parehas. Ito lang po maibibigay ko. Isa naman, sige, pagpalain ng Panginoon ito pagkakaloob mo. Natin makikita ang makikita natin, basta ipinagpasalamat sa Panginoon, dumadami. Basta tinanggap mo na nang may pasasalamat sa Panginoon, yung kaloob ng mga tao, dadami yun. When we give thanks, it multiplies. When we give thanks, it multiplies. Kahit yung maliit ay pararamihin ng Panginoon para dun sa isang taong mapagpasalamat. Sabi niya, kahit na noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil sa gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ako nagpapasalamat sa Panginoon sa Doropay, Taiwan. Marami sa mga kapastoran po natin, simple, normal, na OFW lang. Hindi sila boss. Marami sa mga workers ng Doropay, Taiwan, hindi naman sila boss. Wala silang posisyon. But they learn how to give. At maging sa mga ibang mga mananampalataya. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin sa pamagitan ni Epaphroditus, natugunan ng mga pangailangan ko. At sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ang ganda sa NIV. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Naniniwala po ako, this end time church, magbubuhos ang Panginoon ng mga biyaya sa mga tao, mayaman man o mahirap, pagdating sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Doon sa mga church, doon sa mga pastor na nangangaral ng mabuting balita, especially sa mga bago, ay naniniwala ko na tatawag talaga ang Panginoon ng dakila, mayaman, ganun din ang mga mahirap at simple people. Para isulong
yung gawain ng Panginoon. Para patuloy na, no? Sige lang, pastor, mangaral ka. Akong bahala sa iyong mga anak. Sige lang, kapatid. Patuloy ka sa paglilingkod. Sasagutin ko yung bibigyan ko kayo ng pampamasahe. Pagka minsan hindi mo magawang gampanan yung mga gawain sa tungkulin sa church, nagtatrabaho tayo, nagninegosyo. Pero higit na mabuti din pagka tayo ay pagkalooban ng Panginoon na naglilingkod tayo at meron din tayong means na pinagkakakitaan para tayo ay maging pagpapala sa ating sariling pamilya. Una, parang isang pastor o bibigyan ng Panginoon ng kakayahan yung pastor kagaya ni Pablo na kumita ng sariling pera. Kaya lang, pakinggan niyo po ito, kahit magtrabaho ang pastor, kulang yung kanyang kikitain para tugunan yung pangangailangan ng gawain. Palaging kailangan mo ang Diyos. Para gawin yung gawain ng Panginoon, palagi mong kailangan ang Diyos. Hindi pwedeng alisin ng Panginoon sa kanyang kalooban. Siya nga yung kailangan para matupad yung kalooban. Kaya palaging mas malaki. Kahit pa nagtatrabaho kung kunyari ako po, mas malaki pa din yung pangangailangan ng church kaysa dun sa kikitain ko po kung kunyari. Bakit? Sa laki ng ubasan at taniman ng Panginoon. Kaya kailangan natin ngayon ng mga mananampalataya nahahayo kahit walang allowance. Kasi kung babayaran lahat ng mga maglilingkod sa Panginoon sa dami ng kailangan, malaki-laking pera talaga usapin. Para suportahan yung mga nagfu-full time na as in talagang 5 times a week nagsasalita sa mga Bible study. 5 times a week meron siyang Bible study tayo Sunday service para tugunan yung pangailangan nila. Minsan magpapastor ka, wala talaga ding Dahil ito ay hindi business, ito ay panata sa Panginoon, ito ay pagdedesisyon na ang buhay ko ibubuhos para lang sa Panginoon. At pagka tayo ay gano'n ng pasya, ng Panginoon ay darating sa ating buhay at maraming mga taong darating sa ating buhay bilang tulong, help from God. Malalaman mo pagka isang tao galing talaga sa Panginoon, they acknowledge it. Yung mga tumutulong po na talagang kinilos ng Panginoon na sinasabi nila lagi, sabi po kasi sa akin ng Panginoon, gawin ko po ito. Nagsisimula pa lang ng business yon. Nagsisimula pa lang magtrabaho, tutulong na. Hindi normal na pagbibigay. Kasi minsan may isip natin yung mga tutulong, yung mga magkakaloob, mga mga tao na established na, stable na financially. Pero hindi, gagamit ng Panginoon ng mga taong hindi rin stable. Para pagka siya sumunod sa Panginoon, sa kanya, sa hamon ng Panginoon na mag-ikapo, magbigay, mag-pledge. At yung pastor naman ay sumunod sa hamon ng Panginoon na kahit na pamasahe lang yung darating, walang allowance pareho silang tatanggap ng gantimpala. Niloloob ng Panginoon minsan ang mga bagay na ito para katulad ni Pablo, marunong akong mamuhay sa ginawa. Marunong din akong mamuhay sa hirap. Alam mo yung tunay mong kaibigan, kasama mo sa hirap o ginawa. Gusto magpakilala ng Panginoon sa atin na sa lahat ng sitwasyon, kaya kitang itawid. Pagka may nagpapadala sa iyo o wala,
itatawid ko na kita ng biyaya ko. Magiging sapat yung kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, pakinggan po natin ito. Sapat palagi yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon para tayo ay magpatuloy sa Kanya. Hindi palaging darating agad yung pera. Minsan, ang kalooban ng Panginoon sa'yo magtiis. Pero sa pagtitiis na yon, tikman mo ang tamis, ang sarap ng pag-ibig at kaaliwan na nagmumula sa atin pong Panginoon. Mga kapatid, alam niyo yung napakasaya, yung kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung mahal mo sa buhay. Kahit na ang lakas-lakas ng ulan, nakasilong kayo sa payong. At wala nagre-reklamo, nagtatawanan kayo. Bakit? Magkasama kayo eh. Nag-e-enjoy kayo habang kayo magkasama. Minsan maganda na may tumutulong. Pero maganda rin na maranasan natin yung panahon na kayong dalawa lang ng Panginoon. At subok mo na kahit na walang magpadala, na walang magsasabi na, Pastor, sige, sagot ko yun dito sa part na to. Subok mo na higit yung kapayapaan na dulot ng presensya ng Diyos kaysa dun sa kapayapaan na dulot ng mundo na ito. Na, ay, okay lang tayo, we're fine, we're good. Bakit? Dami mong pera ngayon eh. Dalahin ko sa Panginoon, kagaya ni Apostol Pablo, matutunan natin na manatiling payapa, sagana man, o salat, busog man, o gutom, shabu-shabu man, o shabog-shabog. Ano man yung ulam, o ano man yung paglilingkod, mga kapatid, mga kapastoran, magpatuloy tayo sa Panginoon. So, marami sa mga nanonood sa akin ng ngayon na nauna sa akin na naglilingkod, ng matagal nang naglilingkod, kagaya nila Pastor Joe Robles alam ko na mas marami silang patotoo at mas magpapatunay ng mga ng patotoo na ito ni Apostol Pablo. No, yung mga naglilingkod na pastor na hanggang ngayon na nasa pagpapastor pa rin. Di ba tayo nagtataka? 20 years hindi umaalis. 30 years na nagpapastor. 25 years, 15 years ba't hindi umaalis? Let it be known unto you, sa mga bago po na narito, ang sarap ng pag-ibig ni Jesus. He gets sweeter and sweeter as the days go by. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Marunong magmahal ang Panginoon. Marunong magmahal ang Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon, habang lalo namin kayo nakikilala. Salamat po sa mga sitwasyon na mahihirap. Sa mga sitwasyon na walang tao, walang pera, walang kakayahan, may sakit kami. Salamat sa mga panahon na hindi namin matulungan yung aming mga sarili. Kasi sa panahon na yon, I boast all the more about my weaknesses. Because in my weaknesses, in our weaknesses, His strength is perfect. His power is made perfect in our weaknesses. Woo! Hallelujah, Holy Spirit. The Holy Spirit is perfect in our weaknesses. Preaching us the gospel. The gospel that I know all things that are happening in you. Pagkakataon, wala talaga, ipapamukha talaga sa inyo ng Panginoon na walang tulong. Walang tulong na darating. Pero gusto ko ipakita sa iyo, sa panahon na ito na walang tulong, lalo mo igihin ang pagsunod. Bakit? Ito ang magpapatunay sa mga tao na kaya kitang i-sustain. At pagka wala ring tulong na dumarating, yun din ang patunay mo sa mga tao na kahit na walang pera, walang provision, hindi ka aalis sa Panginoon.
kailangan masubok ang ating mga pananampalataya. Panginoon, salamat po sa inyo. Andalain ko po sa mga kapatid ko po, mga kapastoran na dumadanas ngayon muli ng mga pagsubok. The Spirit of joy, Panginoon, Holy Spirit, comfort them. Holy Spirit, aliwin niyo po sila. Yung mga kapatid po namin na parang nahihirapan, Panginoon. Yung parang sobra na to, Panginoon. Yung mga kapatid namin na dumadanas sa mga pagsubok na higit sa kanilang kakayahan, Lord. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na kayo ang patuloy nilang makita. Magpadala kayo ng mga tao, Panginoon, na mananalangin para sa kanila, nabibili para sa kanila, nagagawa para sa kanila, natutulong sa kanila. Mga tao na magbibigay sa kanila, mga tao na bubuhat sa kanila, mga tao na magpapalakas sa kanila, mga tao na magtuturo sa kanila, na magdi-disciple sa kanila, mga magulang na patuloy na susuporta sa inyong mga anak na naglilingkod. Hallelujah. Ipakita ninyo sa inyong mga lingkod na gumagamit talaga kayo ng mga tao, Panginoon. Hallelujah. Kaya patuloy nyo rin, Panginoon, kaming turuan, to honor all kinds of people sa buhay namin. Patuloy na i-acknowledge, Panginoon, lahat ng tao na tumutulong, sumusuporta sa bawat isa. Salamat po sa inyo sa umaga po na ito. Sa simple naming pagkakataon na kami nakapagbulay na inyong mga salita, pinagpala nyo kami. Nilalapit ko po sa inyong patuloy ang buong Door of Faith Organization, ng Bible School, ang mga leaders, ang Pastor Joseph, Panginoon, kanilang buong pamilya, ang mga district supervisors, Panginoon, mga teachers ng Bible School at mga kapastoran, Panginoon, patuloy na nananatili sa paglilingkod sa inyo. Sa mga workers, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa larangan ng music, pagluluto at maging pag-aasikaso sa church. Tulungan niyo po sila patuloy. Samahan niyo po sila. Sa mga nagtatrabaho para sa gawain, palakasin niyo po ang kanilang pangatawan. Samahan niyo po sila. Patuloy niyo pa po sila itaas, Panginoon, upang magawa nila yung nasa ng kanilang puso na higit na makatulong sa inyo pong gawain. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Gagala kami dahil sa inyo po mga salita. Patuloy nagpapalakas sa amin. Salamat po, Ama. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Ako po ngayon ay nandito sa Sinfong Church, Door of Faith Taiwan Sinfong Church. Sa pangunguna po ng ating Pastora Maripe at Pastora Casper. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon.